Lamang si Fabiano Caruana bago magsimula yung rapid event at blitz event dito po sa ginaganap na Grandchester Finals 2026. So kalaban po ni Wesley si Fabiano Caruana na kung saan natabla po yung dalawang standard eh. So pantay sila doon, pareho sila may 6 points. Ngayon, yung extra game na blitz dahil natabla yung standard, natalo po si Wesley. So, bawat panalo sa blitz is 2 points. So, ang score po so far, 8 points si Fabi, 6 points si Wesley. Pero may chance pang humabol. Kasi nga po, may dalawang rapid game pa at 4 na blitz. Ngayon, sa rapid, ang scoring system, pag nanalo ka, 4 points. Pag natabla, 2 points. Pag natalo, 0. Anong nangyari? Hindi ko na po ipapakita, sasabihin ko na lang kung ano nangyari, no? Nauwi po kasi sa dalawang tabla. Simpleng tabla pareho na nagkapalit-palit ang pyesa at nauwi na nga sa tabla. Nag-try si Wesley ng white siya, pero alam din ni Fabio yung gagawin niya na equalize agad yung labanan. At dahil doon, ang score po ni Wesley, 10 points. Si Fabi naman, 12 points. Pero hindi pa tapos ang laban. Eto na. Pupunta na po tayo sa Blitz event na kung saan pinaniniwalaan mas mabilis daw si Wesley sa Blitz. Anong nangyari? Puti po si Fabiano Caruana nung game number 1. At itim naman si Wesley. Wesley behind 9 points kaya kailangan umiscore. Ang ginawa po ni Fabi, nag-ipor. Na sinagot ni Wesley ng E5 lang at pagka E5 nag-knight to F3, knight to C6 tapos nag-knight lang po sa may C3. At alam nyo ba ang ibig sabihin yan, guys? Kaya po nagna-knight C3 yan kasi gusto na lang yan ng tabla. Ayaw na ni Fabing paguluhin pa dahil lamang siya ng 2 puntos. Si Wesley so naman nag-knight to F6. Yan po yung tinatawag ng 4 knights game na tinirahan. Hindi po ng D4 no? Tinirahan ng Bishop to B5 at sa Bishop B5 po na linya ng 4 knights game. Napunta po sa Roy Lopez sa Spanish na transpose lang. Ang common dito talaga, Bishop to B4. Nauwi po yan lagi sa tabla. Meron din pong Bishop to C5 na madalas nauwi din sa tabla. Pero si Wesley, abay, tinira niya po yung medyo kakaiba, no? Kasi ang mainline ito, pangalawa, Bishop dito. Yung isa pang tira, Knight to D4 para mapalit na lang yung kabayo na nauwi din sa tabla yun. Tapos, ang susunod, D6 na lang, depensa sa pawn. Pero Wesley, pinili niya po ito kasi naghahabol na ng panalo to eh. Nag-bishop to D6. Ang reason niya, sige, kainin mo, pawn takes, depensado to, tapos mabubuksan agad. So, ito pong tira na to, hindi niya po magawang capturein. Ang ginawa naman ni Fabi, nag-D3 lang, tamang depensa. And then Wesley so nag-castling na. At yan po ay linya pa rin. Pagka-castling po, no, nag-atras agad yung bishop. Ayaw matempuhan yan eh. Kasi pwede pong tirahan ng ganun yan, matetempuhan. O pwede ka lang A6 takbo, matetempuhan. Ang ginawa naman ni Wesley, nag-rook to E8 immediately. Tamang development lang. Tingin ko, nakikita kong plano, tatalon dito yan. Ngayon, pagkatalong kasi, pagka-takes mong ganun, capture, hindi makasugod din eh, no? Kasi may capture, nakapin ka pa eh. And then later on, pag gumalaw itong bishop, meron D5. So, ang ginawa po niyan, ni Fabi, nag-bishop to E3, na sa palagay ko, baka nga pre-event yung talon. Hindi ako sigurado kung yun yung pinaka-idea niya, pero mabilis po siyang tumira. Nag-bishop lang po sa E3, at pagka-bishop to E3, tinirahan lang ng A6 si Wesley, kasi kailangan ma-develop ito eh. Siguro gusto niya po mag-B5. Hindi lang ako sigurado, pero ang ginawa niyan, nag-A3 lang. Ay, ang pinaka-plano, B5 nga, tapos gaganito, kulong yung bishop, papatayin. Kaya nag-A3, para makatakas dito. Just in case lang, no? Anyway, ang ginawa ni Wesley, umatras po yung bishop at yan po ay linya pa rin. Pagkaatras ng bishop, Fabiano Caruana, nag-castling lang na isa na pong novelty ng laban. First time nagamit yan. Yan, medyo, yan lang po yung pinakabago. Kasi ang ginawa before, nag-bishop po dito eh. Yung iba kumapture eh. Pero yung tirada, na castling, novelty na pala yan. Anyway, pagka-castling niya, kaya po ginalaw ito, para maigalaw tong pawn. Ang ginawa po, dinisik. So, dito niya gustong maglaro, magpipin. O, saka siguro gaganon, no? Anyway, nag-H3. Wag ka
Ayaw kong payagan yung pin mo. Si Wasiso naman nag-8-6. Ayan, wag ka din para hindi ka na makapin. At pagka 8-6, nag-bishop lang po sa may B3. Ito pong si Fabiano Caruana na sinagot ng bishop to E6. At pagka bishop to E6, kinapture. Siyempre, binawi po at ang kanyang pinambawi po. Ang pinakasimple po dyan, rook eh. No? Tapos bubutas ka dito pero equal din yon. Ginawa ni Wasin ng imbalance, at least magkaiba sila ng pawn structure ngayon. May mga tsansa mamaya, no? Pwede naman magtulak at makukuha niya po yung gitna kahit papano. Ang ginawa po ni Fabi, umatras agad yung kabayo na sinagot po ng D5 na nga, na tinirahan lang ng knight to G3 na ikot-ikot lang yung kabayo. No? Pagka knight to G3, Wasliso, nag-A5 lang. Pine-prevent niya yung possible expansion sa queen side. A5 lang, no? Number 1 engine move yun, pero pawn lang sa Gedli. Anyway, pagka A5, tumira po ng A4 na sinagot ng bishop D6, tamang development lang. And then nag C6 na or C3 na sinagot ng queen to D7. And then si Fabiano Caruana umatras yung kabayo. Ang nakikita kong plano ng atras, tatalon po siya dito. Kasi nabuksan na po yung reyna dyan eh. Gusto niya mapalit yan. May mga threat pa na gano'n, no? May mga talong pa doon. So, si Fabi kasi, hindi masyadong pressure sa posisyon dahil okay siya sa tabla. Lamang po kasi siya ng 2 points. No? So, pag naitabla niya lahat ng laban, basically panalo siya sa match, siya magbumove sa finals. Anyway, nag-knight to H2 yan, na tinirahan ni Wesley ng D4. Ang D4, hindi pa nga daw maganda eh. Ang pinakasimple daw na gawin ni Wesley, pumunta daw dito sa F-file, kunin yon. Pero tinulak muna ni Wesley. Ang nakikita ko namang reason, kung sakali po kasing capturein yan, takes, mabubuksan itong bishop. Kaso, ang ginawa niyan, umatras lang, hindi kinapture eh. Na kung saan tinirahan ng bishop to C5 ni Wesley, tamang posisyon lang sa long diagonal na ito. Kasi alam niya hindi nakakapture eh, so hindi na kailangan mag-stay dito, di ba? Anyway, pagka bishop to C5 niya, tinirahan po siya ng knight to F3, bumalik. At pagka knight to F3, tumira si Wesley ng queen to D6. Ang aking nakikitang reason, kailangan niya itong suportahan. Hindi ko alam kung plano niyang umikot din na ganun. No? Anyway, ang ginawa po dyan ni Fabiano Caruana, nag-queen to B3. At so far, medyo lamang ng konti si Wesley sa oras. At pagdating naman po sa posisyon, very close to equal daw po. Yun nga lang, ang tindi ng nangyari dito. Kasi ang mga simpleng idea po ng queen to B3 is to capture the pawn on B7 at inaatake din yung pawn sa may E6. Pero may isa pang idea si Wesley na na-miss niya. Kasi siya po ay tumira ng napakasimpleng tirang knight to D7, tamang ikot lang. Unang-una, nasa isip mo, hindi pwedeng kainin yan kasi makukulong ka. Pero na-miss niya po yung napakasimpleng idea na kung saan talaga naman tumagilid ang posisyon ni Grandmaster Wesley So. Ito po yung isang idea ng Queen B3. Knight to F5. Napin po kasi yung kanyang pawn. Hindi makapture dahil dali yung king. At dahil po sa tirada na yan, atakado yung reyna, wala kang ibang square na mapuntahan kundi F8 lang. At pagkapunta sa F8, anong nangyari? Hindi na po makukulong yung reyna pag kinapture yung B7. Ngayon, nakahang pa to. Iisipin nyo, coach, kain, di ba? Yes, pero nakahang pa to, nakahang yun, nakahang lahat, nakahang. Grabe. Ubos ang mangyayari. Ang ginawa na lang po dyan, umatras yung kabayo. Na kung saan si Fabiano Caruana, umatras din yung kabayo niya. Sabi niya, boundary na, nakakuha na ako ng pawn. Okay, balik ka na sa base. Ang ginawa naman po dyan, nag-bishop to B6 to depend upon on C7 na sinagot lang ng queen to A6. Tatakas na yung reyna. Kala ko makukulong eh. Tatakas na. Pagkatira dyan, nag-capture si Wesley doon na mali. Ang tamang tira daw, wag mong capturein yan. Queen to D6, balikan mo na. Yun nga lang, tagilid pa rin. Kasi one pawn down, babalik din yung reyna doon eh. Anyway, ang ginawa po, kinapture nga, takes, and then nag-queen sa D6, na sinagot na queen to C4, tumakbo na, and then nag-rook lang po sa may D1, dinidepensahan po niyan yung D3 kasi mamaya tatalon dito para pagkatalon, gagalaw lang yung bishop.
Anyway, nag-rook to F8 na lang itong si Grandmaster Wasiso na sinagod ng king move lang. Ganda ng king move lang, oh. Kining movean lang, umayos na. Iwas po yun dahil may pin dito. Mamaya pagkagalaw ng knight, pwede po mag F4. Ang ginawa ng knight to C6, umatras yung bishop. And then nag-rook to B8, na dinipor na. At ayan na, nawala na yung weakness sa D3. Pagka D4 kinapture takes at nag-rook takes lang po sa may F3. Kumbaga, desperate move na yan. Kasi nga po, tagilid eh. So, magpipilit by sacrificing the rook. Kasi pag kinapture yan, babagsak ito eh. Tapos lalakas yung knight, oh. Pwede din isa pa dito, oh. Nakakatakot pa, di ba? Eh, pag ganito mong blitz, tingnan yung oras sila, 36 seconds na lang, 41 si Wesley. Magandang panggulo. Yun nga lang. May yun nga lang eh. May tirada kasing insert move eh. E5. Anong meron sa E5? Hindi mo makakapture yung D4. So, mapipilitan kang tumira niyan. Eh, anong meron? Mapapalit. At yung danger na pwedeng ibigay ng Reyna na wala. Okay? So, yes, na-capture pa rin po yung D4 pero napalit yung Reyna. At ito po ay quality up na. Ayan na nga lang po yung nangyari. Okay. Alright. Oy, nanggugulo-gulo pa. Gumugulo pa, oh. Oh, gumulo-gulo pa. Oh, yun nga lang, may pass pawn. Okay, wala. 7 seconds na lang. Teka lang, baka makasurvive pa. Yun, medyo mali pa daw yun. Knight to C5 daw. Tabla pa, baka makatabla pa daw. Pero syempre, pipilitin ni Wesley, mukhang pwede. Ayun lang, pagka-depensa doon, kumain pa ng pawn. Chumek na naman. Okay, medyo gumugulo lang, pero malakas ang datingan ng kanyang pass pawn, no? Pinin, umangat, okay. Ano na lang po yan, less than 10 seconds sila pareho, no? Gumanon na, at yun, tapos na. Umatras, kumapture, umatras na naman, wale, ubos, tububos, wala na. At dahil doon, tumagilid na. Ayan, no? Wala na, naubos na yung pawn. May pass mo pa rin si Wesley, nanggugulo pa rin. Hindi pa ganun kadali ang labada, pero definitely winning na ito for the side of Fabiano Caruana. Okay. Alright, tapos ang labada. Grabe yung knight to F5 na miss ni Wesley. At dahil doon, lumaki ang kalamangan ni Fabi. Nauwi po sa 4 points advantage si Fabi. Pero okay lang, 3 laban pa yung nalalabi. Ang kailangan lang ni Wesley gawin, manalo 2, tabla 1, magkaka-playoff pa. Ngayon, anong nangyari? Sa susunod na laban, puti naman si Wesley. 4 points po kalamangan ni Fabi, last 3 games. May chance pa. Kasi every win 2 points eh. So puti si Wesley, nag-C4 na. Magpipilit talaga. Iibahin niya talaga yung linya, guguluhin niya. Ayan, oh. Okay, grabe yung opening ni Wesley. E3 lang, basic lang, sabay ginanon lang, Okay, oy, talagang ayaw niyang palit-palit. Tinulak. Alright. Okay, castling. Okay. Ayan po ang nangyari. Talagang aatake dyan si Wesley sa may queen side. At yun na nga ang nangyari sa laban na ito. Ayan, aatake talaga yan si Wesley. Si Fabi naman, ang gagawin yan, gagawa ng paraan para makatabla. Pero dito talagang pinipilit ni Wesley. Okay, bumalik na naman, bumalik din. Lumipat sa G3. Okay, nakikita nyo, pinipilit na talaga ni Wesley. Hindi na ulit-ulitin yan. Umatras na naman, tumulak, binantayan para hindi po makatulak ng gusto. And then nag-bishop doon, inatake na naman, bumalik. Bumalik na naman si Wesley. Bumalik at bumalik din. Anong plano ni Wesley? Tatabla niya ba? Hindi. Hindi niya itatabla yan. Pipilitin niya yan. Okay, so tinitingnan niya lang kung anong plano ni Fabi. Okay, inatake yung kabayo, umatras. Inatake na naman, dinipensahan na. So pagka-depensa, pumunta sa open file, nag-F3 lang. Pagka F3, tumakbo sa may G6, nag-F5 lang si Wesley. At sabi dito, lamang ng konti si Wesley sa posisyon, Anyway, pagka F4, kinapture takes and then nag-G5 lang na sinagot ng knight to E5. Ang intention po ng knight to E5, bukod sa ato dyan, gusto niya pong makain ito, mabubuksan kasi yung Reyna. Yan yung gusto ni Wesley. So, ang ginawa, kinapture, and then nag-pawn takes, and then tumakbo. At ayun na nga po, na-capture po yung pawn na kung saan mali pa daw. Ang tamang tira daw is bishop to E1. May dalawang idea, no? Bukod po sa madidepensahan ito, may threat pa rin dito, may pressure pang binibigay. At ang mga kasunod, mamaya tatalo na dyan. Pero mas pinili ito ni Wesley na ako gusto ko din. Kasi pag bishop to C5, papalit mo. Ngayon, pagka atras, weak ito,
But bishop pa rin, 'di ba? Ang ginawa po diyan is nag-bishop to C5. Ewan ko bakit mali, eh. Pero balik lang natin, ang best move daw bishop to B6, no? Ang bishop to C5 mali, pero kahit mali 'yan, mas madaling laruin po ang white. Kasi ang ginawa kinapture, binawi. And then dito, ang ginawa kinapture. Okay, so hindi bumagsak yung pawn. Pero alam niyo ba kung titingnan niyo ito mabuti, ang hirap pong laruin ito sa black. Bakit ko po nasabi? Bad bishop po eh. Ngayon nga lang, may problema pala dito ang white na hindi mo madaling maispatan. Yung reyna pala na yan, mamaya, pwede pong tumulong dito sa kabilang side. Ganun daw eh. Tapos attacking ganun eh. Oh, kaya lang hindi mo kasi maisip yun. Pag ganitong less than a minute ka na lang, mas iintindihin mo depensahan yung mga pyesa mong babagsak isa-isa eh. So, ang ginawa po is nag-rook na nga yan, no? Oh, ang ginawa, pinalit na kung saan mali, oh. Kasi pag palit, tinulak lang. Hindi mo makain, may pass pawn. Tumulak. And then, nag-knight to d4. Ayan na. Ngayon, winning na si Wesiso dito. Ang problema, 24 seconds na lang siya. 16 si Pavi. Ang ginawa po ni Pavi is nag-rook to e8 na kung saan talagang winning na daw si Wesley. Ngayon, kung kayo po ay tatanungin ko, no, libre kasi yung pawn. May 3 piyesa ang pwedeng kumapture. Sino pang kakapture mo? Kung ako tatanungin nyo, automatic reyna. Kasi pag kinapture mo yan ng reyna, mapapalit, babagsak to, bad bishop, nakahang yung e6, easy win ang mangyayari doon. At Wesley So having 24 minutes on the clock, ang ginawa niya, kinapture niya nga ng reyna na mali daw. Pusang gala, hindi ko unang nagets kung bakit mali yan. Kailangan daw rook takes. Ngayon, ipakita ko na nangyari ha. Ito po yung nangyari, pumunta doon, kaya mali. Iisipin nyo, nalimas na yung mga pyesa. Yes, malilimas, pero grabe po yung counterplay eh. Ang ginawa ni Wesley dyan, ito eh. Ito po yung matinding counterplay, oh. Ayun, papasok. At pagkapasok, wala kang magawa. Ayan, kundi matabla yan. Wala, oh. Walang oras na uwi sa tabla. Gusto kong balikan yun. Babalikan natin yun. Kasi, ang weird na ang pangka-capture pala dyan is story. Hanapin natin yung diferensya. Ganun pa rin kasi yung gagawin eh. Ang diferensya, may immediate rook takes dito. Hindi po pwede yung mga ganun-ganun agad kasi may capture sa bishop. Ngayon, wag natin capturein yung bishop. Kainin natin agad yung tore. Wag natin ipakain yung bishop. Pag nandyan yung knight, may ganun agad. So, yung nawala pala doon is yung rook takes to e6. Kaya hindi makakwin dito. Grabe, oh. Na-pressure si Wesley So doon. Kahit ako, kakainin ko agad yun ng reyna eh. Kasi yung pinaka-common eh, no? I-endgame mo na yan kasi easy win, wala ng counterplay. Pero it turns out mali pala yun. Naku, grabe, minamala si Wesley. At dahil po sa pangyayaring yon na tabla, 2 laban na lang at ang kalamangan ni Pabi, 4 points pa. So, manalo dapat 2 laro. At ang nangyari nga, syempre pipilitin lahat ni Wesley. Kaya itong susunod na laban, this is game 3 of Blitz. Talagang magwawala si Wesley. At ang ginawa niya nga po, pagka-e4, nag-G6, magwawala talaga. Nag-D4, Bishop G7, o D6, o magwawala talaga eh. O, ibang-iba yung setup, di ba? Hindi yan typical na Wesley So setup. O, grabe. O, talaga magwawala eh. Oh, kakaiba talaga yung opening nila. Oh, tamang ano lang. Oh, lamang po talaga diyan ang puti. Automatic naman 'yan. Pero pipilitin niya ni Wesley. Ayan oh. Pero alam niyo ba, na-realize ko, wala talaga sa condition to si Wesley. Kasi tingnan niyo po nangyari, nag-queen to e7 yan. Pagka-queen to e7, nag-queen to d2. Okay? Pagka-queen to d2, nag-rook to e8 na sinagot ng e5. At ito ang nakakatawa. Pagka e5, alam niyo tinira ni Wesley? Puwersado po kasing kainin yan. Pero ang tinira niya, wala talaga sa condition si Wesley. Ngayon, tanong ko sa inyo, bakit yan mali? Hindi halatado. Actually, madaling makita na tricks niya si Wesley, pagka G4, trap na yung kabayo. Grabe, no? Ang lungkot ng pangyayari. De losing agad. Oh, wala. Manggugulo na lang, pero losing pa rin yan. Oo. Wala, 1 piece down eh. 1 piece down.
Tas ang malupit, one piece down ka na, tabla pa kailangan ng kalaban mo. Wala eh. Wala. Wala. One piece down yan eh. Tabla na nga lang kailangan eh. Oh, yeah. Oh, drawish yan eh. Kaya lang, inamas win ka eh. Ang gagawin mo pag inamas win. Diba? At dahil dyan, natalo si Wesley. Yung last game, tinabla na lang. So, ang final score po, panalo si Fabi sa matchup nila na kung saan may 6 na puntos na kalamangan. At sa kabilang banda naman po, kahapon pa lamang si Pragnananda at namintin niya yung kanyang kalamangan na kung saan nanalo pa din siya sa match. So, 9 versus 19 in favor of Prag. Kay Wesley naman, 12 versus 18 in favor of Fabiano Caruana. Sayang yung isang laro eh, no? Doon nasira eh. Doon nasira yung winning na sayang yun. Ano sana yun? Turn around sana yun eh. Anyway, hindi pa naman completely tapos ang bakbakan ni Grandmaster Wasiso kasi may battle for third pa siya against Vincent Kimmer and Fabiano Caruana will play the finals with Pragnananda. Abagan po natin yung mga susunod na bakbakan nila. Gagawin po natin ng video. Of course, supportahan niyo po yung ating Biaron Chess Coach application na available na po sa Play Store and sa iOS. Pwede na namin i-deploy ngayon. Baka ang gagawin po namin kasi, i-deploy na namin. Yun nga lang kasi may mga ilan bug pa at kailangan i-improve. Siguro update na lang kami. Basta i-deploy na namin para makapag-download na po yung mga Apple user natin. Kasi ako lang yung mag-isang nagte-test flight nun eh. Kaya may mga bug pa siguro ako hindi nakikita. Kayo na yung tumulong sa akin sa pagganap ng bug. Anyway, free lang naman yun for download. Kaya sana po masuportahan ninyo. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.